Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bumukas ang pinto at sumugod sa 10 mga security guard. Ang bawat isa sa kanila ay armado ng electric baton. Sa wakas ay nalaman nila ang ginawa ng matanda sa tulong ng surveillance footage. Gung matanda. Nandyan ka lang pala. Agad siyang pinalibutan ng mga gwardya. Pasensya na, Mark Crawford. Ang matandang ito ay pumasok sa lobby pagkatapos niyang maligo nang hindi namin siya pinapansin. Narinig niya siguro ang room number mo mula babaeng receptionist. Pagkatapos nito ay sinira niya ang lahat ng mga makina para makakyat kami dito. Pasensya na ulit, Mark Crawford. Bubugbugin natin siya at pagkatapos ay palayasin natin agad siya. Hindi alam ni Gerald kung paano sumagot sa sandaling iyon. Hindi siya komportable sa mga kilos at ugali ng lalaking ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Gerald. Makikita na tinatawagan siya ni Queta. Nagpadala si Gerald kay Queta Salin tungkol sa lahat ng mga bagong bagay na natuklasan niya. Siguro ngayon lang ito nabasa ni Queta. Tumingin muli siya sa matandang lalaki at pagkatapos ay sinagot niya ng tawag. Nabasa mo na ang message ko sa'yo, Queta. Nabasa ko na. Ano ang kailangan kong gawin ngayon, Gerald? Makikita. Makikita ko ba talaga ang nanay ko? Nag-aalalang tinanong ni Queta. Oo at huwag mag-alala. Hinahanap ko rin siya. Maghintay ka lamang ng ilang araw para malutas ko ang mga inaasikaso ko ngayon. Pupuntahan agad kita kapag natapos na ako. Sa totoo lang, nag-aalala ko kung mag-isa kang pupunta sa Salford Province, sabi ni Gerald habang nakangiti. Okay, Saiji. Masigurado na ako ngayon. Binaba na agad ni Gerald ang tawag pagkatapos nilang mag-usap ng saglit. Nang makita na tapos na si Gerald sa kanyang tawag, ilalabas na sana ng mga gwardiya ang matandang lalaki nang biglang sumigaw ang matanda, Salford Province. Apo ko, gusto kong pumunta din doon. Bayan ko yan? Dalhin mo ako doon para makasama ko ang apo ko. Nanlaban ng saglit ang matanda at nagawa niyang mapalaya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng mga security guard. Sumugod siya kay Gerald bago muling magmakaawa. Doon ang bayan ko. Apo ko, pwede mo ba akong dalhin doon? Sinuri ni Gerald ang lalaki mula ulo hanggang paa matapos marinig ang kanyang pakiusap. Ang matandang lalaki ay parang sabik na pumunta doon at mukhang nababalisa rin siya. Habang iniisip ito ni Gerald, napagtanto niya na hindi naman masama ang tingin niya sa matandang iyon. Nainis lang siya dahil walang hiya at naninira ang matandang ito. Sige, kukuha ako ng isang taong magpapadala sa'yo doon. Narinig ko ang sinabi mo sa telepono kanina. Mukhang may hinahanap kayo ng babaeng kausap mo na isang tao sa Salford Province. Medyo pamilyar ako sa lugar na iyon kaya sigurado na matutulungan kita na hanapin ang taong iyon. Napakalaki ng tinulong mo sa akin kaya tutulong talaga ako sa'yo, sabi ng matanda. Naramdaman ni Gerald na parang ang matanda ay nagkaroon ng unang pagkakataon na nagsabi siya ng makatwirang bagay. Sa tingin mo kailangan ni Mark Crawford ng tulong mo. Umalis ka dito. Sumabad ang isa sa mga security guard. Humph! Tanungin mo siya at sasabihin niya sa'yo na maasahan ang impormasyon na sinasabi ko. Kung hindi ko sinabi sa kanya kung nasaan ang batang babae noon, sa palagay mo mahanap niya kaagad ito. Ikaw. Tama na yan. Ilayo mo na lang siya. Kumuha kayo ng isang kwarto at pagkain para sa kanya. Maghanap kayo ng isang taong magpapabalik sa kanya sa Salford Province bukas, sabi ni Gerald habang umiling. Hindi napigilan ni Gerald na matawa sa matanda kahit na inangkin nito na gusto niyang tulungan si Gerald na maghanap ng isang tao. Pagkatapos maayos ng sitwasyon na ito, nagpahinga na ngayong gabi si Gerald. Nakatulog siya tahimik at payapa para sa gabing iyon. Nang magising siya, nakatanggap ng isa pang tawag si Gerald pagsapit ng umaga. Tumatawag sa kanya ang apo ni Merweham na si Melissa. Doon lang naalala ni Gerald ang imbitasyon ni Melissa sa kanya na sumama sa gathering na hinanda niya. Mabilis na sinubukan ni Gerald na mag-isip ng isang dahilan para tanggihan si Melissa dahil hindi naman sila malapit sa isa't isa. Hello, Gerald. Naging masaya si Lolo sa noong pumayag ka sa imbitasyon ko na sumama sa gathering. Sinabi pa niya sa akin dapat maging maayos ang trato ko sa'yo, sabi ni Melissa sa kabilang linya. Lalong naging awkward ang sitwasyon para kay Gerald. Nandoon nga naman si Merweham nang pumayag siya kay Melissa kaya syempre alam niya ang tungkol dito.
At saka, si Melissa ay isang sincere na dalaga, kaya lalo siyang nahirapan na tanggihan siya. Maya-maya pa ay sumuko siya at sinabi kay Melissa na malapit na siyang dumating. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gathering place gamit ang kanyang kotse. Panado niyang aalis siya pagkatapos manatili ng sandali. Ang pinag-uusapan na venue ay ang Mayberry Grand Hotel. Nang makarating siya pintuan, nandoon na si Melissa na naghihintay sa kanya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang mature at medyo sexy na babae na parang may edad na 30 years old. Ang kanyang buhok ay umabot hanggang sa baywang at medyo payat din siya. Sa kabuuan, para siyang isang babaeng may magandang karakter. Maputi rin ang kanyang balat. Tiningnan siya ni Gerald at ngumiti. Tumawa si Melissa nang makita niya ang ginawa ni Gerald. Biglang nagsalita si Melissa, "Siya ang pinsan ko, Gerald. Ang ganda niya, di ba? Pumunta siya dito para sumama sa akin na mag-enjoy dito." Tumango lamang si Gerald bilang sagot. "Ipapaalam ko lang sa'yo na kasal na siya." Kilala siya na isang magandang babae, kahit na noong nag-aaral pa lang siya at maganda pa rin siya sa paglipas ng maraming taon. Mapang-asar na sinabi ni Melissa habang tumatawa. Based sa reaksyon niya, sigurado na ako ngayon na ikaw si Mark Crawford. Masaya ako na makilala ka. Ako si Rosalie Owens pero dahil mas matanda ako sa inyong dalawa, tawagin mo lang akong Sister Owens, nakangiting sinabi ni Rosalie. Nga pala, Mark Crawford, sigurado akong alam mo na ang pamilya ng pinsan ko ay medyo malakas sa North Bay. Nagtuturo rin siya sa isang university doon, dagdag ni Melissa. Tumango muli si Gerald at bumati, "Masaya akong makilala ka, Sister Owens." Pagkatapos ay pumasok na silang tatlo. Hindi nagtagal, isang mamahalin na kotse na hindi bababa sa $150,000 ang halaga ay dumating sa entrance ng hotel. Lumabas ang driver ng kotse at magalang na binuksan ang pintuan ng passenger seat sa tabi mismo ng driver. Lumabas ang isang nakasuit na mayamang binata na may hawak na isang mamahaling pocket watch. "Marlong," magalang na sinabi ng driver. Ang taong lumabas sa kotse ay si Yunus Long. Makikita ang isang mabagsik na ngiti sa kanyang muka habang nakatingin siya sa hotel. Pagkatapos ay naglakad siya para buksan ang pintuan ng backseat at sinabi, "Nandito na tayo ngayon, Gia. Pwede ka nang lumabas ngayon." Maingat na lumabas si Gia nang hindi nagsasalita. May suot siyang light makiup, ngunit maganda pa rin ang itsura niya. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Yunus nang makita siya. Ito ang unang pagkakataong makilala niya si Gita at naramdaman niyang naiiba siya sa ibang mga babae. Masasabi niya ito dahil marami na siyang nakilala na iba't ibang mga babae. Si Gia ay bukod tangi dahil siya ang unang babaeng nakilala niya na may magandang ugali. Dahil doon, sinubukan niyang ligawan ng maraming beses si Gia. Dahil siya ang third young master ng pamilyang Long sa Yanken, walang katapusang bilang ng mga babae ang masayang itatapon ang sarili nila sa kanya basta't gugustuhin niya ito. Sa oras na iyon, si Yunus mismo ang nanliligaw kay Gia. Normal lamang na mahulog si Gia sa kanya, o baka iniisip niya lang ito. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ng pansin ni Gia. Ginawa ni Yunus ang kanyang pagsisiyasat at nalaman niya na nahulog ang loob ni Gia sa iba. Doon sinimulan ni Merlong na pahirapan ang mga Quarrington. Paglipas ng ilang panahon, napilit niya si Gia na kumain kasama niya. "Hala, huwag kang malungkot, Gia. Makulit lang ako pero mabuting tao pa rin ako. Alam mo, maraming mga magaganda doon, pero sa totoo lang ay itinatago nila ang kanilang totoong mga kulay. Konti lang ang mga tao na prangka at tapat na tulad ko. Salamat pero ako ang makakapagsabi niyan sa'yo." Masungit na sinabi ni Gia. "Masusunod ang kahit anong sabihin mo." "Tara na pala," nakangiting sinabi ni Yunus. Matapos sabihin iyon, inunat niya ang kanyang kamay at sinubukang yakapin ang baywang ni Gia, ngunit mabilis na umiwas si Gia bago tumingin sa kanya. "Hindi ba kita pwedeng mahawakan kahit kunti lang? Ikaw ang fiance ko," sabi ni Yunus. "At sino ang nagdesisyon nito? Hindi ako pumayag na maging engaged sa'yo. Ayusin mo ang sarili mo, Marlong." Naiinis na sinabi ni Gia. Bukod sa galit, wala na siyang iba pang nararamdaman para kay Yunus. Pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na makasama si Yunus dahil may kinakaharap na problema ang pamilya nila. Sa katunayan, sinubukan niyang magkompromiso sa pamilyang Long para dahan-dahan niyang tatanggapin si Yunus. Gayunpaman, alam niyang nabigo siya sa huli. Galit lamang ang nararamdaman niya para kay Yunus at imposible na may mabuong damdamin sa puso niya.
Naiinis si Gia sa kanya hanggang sa napuno ang kanyang isip ng mga matitinding ideya para tanggalin siya sa buhay niya. Dumalo lang si Gia sa banquet dahil sinabihan siya ng kanyang ama na pumunta sa araw na iyon. Naisip niya noon na hindi siya sigurado kung ginawa niya dapat ang unang hakbang na iyon. Well, hindi mahalaga ang sinasabi mo. Itutuloy pa rin ang engagement natin. Huwag natin munang pag-usapan iyon ngayon. Halika at pumasok na lang tayo, sabi ni Yunus habang dinadala siya sa hotel. Samantala, kakapasok lang ni Gerald sa isang private room. Si Melissa ay nag-imbita ng maraming mga tao sa araw na iyon at bukod sa kanyang pinsan na si Rosalie, karamihan sa mga nandoon ay mga kabataan na kasing edad nila. Ang ilan sa kanila ay mukhang galing sa Mayberry habang ang iba ay nagmula sa ibang lugar. Lahat sila ay magalang at magiliw ang trato kay Gerald. Lalo na ito para kay Melissa na patuloy na naghahain sa kanya ng mga pagkain habang nakaupo sa tabi niya. Inimbitahan pa ni Melissa si Gerald na magsaya na kasama nila sa gabing iyon dahil may isa pang pangkat ng mga kaibigan na dadalo. Kahit na plano ni Gerald na umalis agad pagkatapos umupo sandali, iniutos agad ni Melissa na ihain ang pagkain sa sandaling pumasok sila sa kwarto. Dahil dito, hindi niya maiwasang manatili at magpatuloy na uminom habang kasama sila. Magaling uminom ang mga taong nandoon. Habang umiinom at nag-uusap ang bawat isa sa kanila, nagkaroon ng pagkakataon na isa sa mga bisita ay nagsimulang maglasing ng kaunti. Ang taong iyon ay ang pinsan ni Melissa na si Rosalie. Hindi ko na yata kayang uminom pa, medyo nahihilo ako kaya pupunta muna ako sa sasakyan para matulog. Magpatuloy kayo sa pag-inom, sabi ni Rosalie. Ha? Akala ko magaling ka uminom. At saka, bakit sa kotse ka matutulog? May mga kwarto sa hotel na ito. Hayaan mo akong kumuha ng isang kwarto para makapagpahinga ka. Ay, may dala rin ako dito na isang bot ng soda. Ito, uminom ka nito para maging komportable ang pakiramdam mo, sabi ni Melissa nang buksan niya ang bote at inabot niya ito kay Rosalie. Tumango lamang si Rosalie. Makikita sa itsura niya na hindi na niya kaya. Si Rosalie ay halos hindi na makatayo ng maayos nang sinabi ni Melissa sa isang waiter na maghanda ng isang kwarto para sa kanya. Malinaw na hindi talaga niya kayang uminom. Melissa, hayaan mo akong tulungan na dalhin sa taas si Sister Owens, nagboluntaryo ng isa sa mga lalaki na kasama nila. Maganda si Melissa, ngunit totoo na mas maganda sa kanya si Rosalie. Kakaiba alindog ni Rosalie, kahit na mas matanda siya kay Melissa. Dagdag pa dito ang kanyang magandang ugali at na nakakakuha ng atensyon ng mga lalaki, at sa huli ay nahuhumaling sa kagandahan niya. Naku, tumigil ka. Akala mo yata hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hayaan mong sabihin ko sayo, ang aking kapatid na babae ay isang Owens at siya ay nagmula sa North Bay. Hindi siya isang tao na pwede mong samantalahin. Naiinis na sinabi ni Melissa. Makikita na kailangan pa rin ni Melissa ng tulong kahit na sinabi niya iyon. Ito ay masyadong mahirap at nakakapagod para sa kanya na buhatin mag-isa si Rosalie. Tumingin siya kay Gerald at sinabi, may tiwala ako sayo, Mark Crawford. Pwede mo ba akong tulungan na dalhin sa taas ang pinsan ko? Sige ba, sabi ni Gerald at tumango siya. Hindi niya kayang tanggihan lamang ang pakiusap ni Melissa kahit na ayaw niyang gawin ito. Hindi rin siya nag-iisip ng anumang masasamang bagay kaya simpleng pinilit niya na lamang ang sarili niya. Maya-maya pa ay naipasok nila si Rosalie sa isang kwarto sa 7th floor. Mabilis na nakatulog si Rosalie pagkarating niya sa kanyang kama habang nakalagay ang likod ng kanyang kamay sa noo niya. Bumuntong hininga si Melissa bago niya sinabi, magpapahinga na muna siya sa ngayon. Hindi ko inaasahan na hindi pala siya marunong makilag-inuman. Hindi ba magaling kang uminom, Mark Crawford? Hindi naman masyado. Nang sabihin niya iyon, narinig ang tunog ng sumusuka. Nagsusuka ng malakas si Rosalie at mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Oh God, okay ka lang ba pinsan? Aalis ako ngayon para bumili ng gamot at makakatulong ito na maging maayos ang pakiramdam mo. Okay lang ba na alagaan mo ang pinsan ko ng ilang sandali, Mark Crawford? Babalik agad ako, sabi ni Melissa habang nagmamadaling lumabas sa kwarto. Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung paano alagaan si Rosalie. Matapos magsuka ng ilang beses, tuluyan na namang nakatulog si Rosalie dahil sa sobrang dami ng nainom niya. Naramdaman ni Gerald na walang kwenta para sa kanya na manatili sa kwarto kaya kinuha niya ang access card ng kwarto at tumayo siya sa tabi ng pintuan. Hihintayin ni Gerald na bumalik doon si Melissa. Sa isang saglit narinig niya ang boses ni Rosie sa loob ng kwarto.
Gayunpaman, maririnig na parang nahihirapan siya. Ang tunog ay parang sinasakal siya. Hindi ito masyadong pinansin ni Gerald noong una. Naisip niya na baka ganoon ang tunog dahil lasing siya. Gayunpaman, naging kakaiba ang tunog habang pinapakinggan niya ito ng matagal. Mukhang may ibang mga tunog na nagmumula sa kwarto na iyon. Naging kakaiba ang sitwasyon sa loob habang pinapakinggan niya ang mga tunog. Maya-maya pa ay nagdesisyon siyang buksan ang pinto para makita kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Isang hindi kilalang lalaki ang nagtangkang hubaran si Rosalie sa loob ng kwarto. Si Rosalie ay nagpupumiglas at may luha na sa kanyang mga mata. Nang makita ng lalaki si Gerald, ngumiti lamang siya bago siya tumalon sa kama at lumabas sa bintana. Nasa 7th floor sila. Mabilis na sumugod sa bintana si Gerald at tumingin sa baba. Gayunpaman, wala na dito ang bakas ng lalaki. Saan siya pumunta? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Namula ang pisngi ni Gerald nang makita niya ang sitwasyon ni Rosalie. Malapit na sana niyang takpan ng kumot ang babae nang bigla niyang narinig ang mga yapak mula sa labas. Bakit ba nakakainis ka? Inaalagaan ni Gerald ang pinsan ko kaya hindi mo na kailangang sumama. Wala kang makukuha kapag ginawa mo ito, sabi ng mahina na boses ni Melissa sa halway. Sumunod kay Melissa ang grupo na kasama nilang uminom kanina. Mula sa kanyang tono, malinaw na pinilit nilang sumama dahil nakita nilang umalis siya para kumuha ng gamot. Pita! Anong dapat kong gawin ngayon? Nabigla si Gerald. Ano ang may isip nila kung nakita nila si Gerald sa isang kwarto na kasama ang nakahubad na si Rosalie? Dagdag pa dito, noong sinubukan niyang tulungan si Rosalie na suotin ang kanyang damit, tumingin lang sa kanya ang babae na may maluha-luhang mga mata at sinabing huwag siyang lumapit. Mas malala pa na nagsimula siyang manghingi ng tulong gamit ang kanyang mahinang boses. Pitang ina. Sa sandaling iyon, maririnig ang katok sa mula pintuan. Gerald, nandyan ka ba sa loob? Pwede mo bang buksan ang pinto? Teka, pinsan. Ikaw ba yan? Anong nangyayari? Sigaw ni Melissa mula sa likod ng pintuan. Malinaw na narinig niya ang boses ng pinsan niya na nanghihingi ng tulong ngayon. Gerald. Mark Crawford. Nandyan ka ba sa loob? Gulat na tinanong ni Melissa. Oo, nandito pa rin ako, sagot ni Gerald nang kaagad siyang lumapit para buksan ang pinto. Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Hindi kaya, Hindi niya sinasadyang asarin si Gerald noong una, ngunit bigla siyang sumigaw ng malakas nang makita niya ang eksena sa harapan niya. Narinig iyon ng ibang mga tao na sumama kay Melissa kaya sumilip sila, ang ilan sa kanila ay napasigaw din. Ang lahat ng taong nandoon ngayon ay hindi makapaniwala na nakatingin kay Gerald. Hindi nila inakala na si Gerald ay isang tuso at maruming tao, kahit na mukha siyang isang gentleman. Ano? Anong ginawa mo sa pinsan ko, Mark Crawford? Sigaw ni Melissa. Hindi ito tulad ng inaakala mo. Wala akong ginawa. Kung hindi ikaw ang gumawa nito, bakit gagawin ito ng pinsan ko sa kanyang sarili? Sabi ni Melissa. May ibang tao dito kanina. Tumalon siya sa bintana ng kwarto nang buksan ko ang pinto at nang makita ko siya. Mahihirapan si Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Nasa 7th floor tayo. Ang ilan sa mga lalaki ay sumugod sa bintana bago sila sumigaw, "Nang ina, napakataas dito." Mapipilay sila habang buhay kung hindi sila mamamatay kapag tumalon sila mula dito. Biglang nagsalita si Melissa habang tinatakpan niya Rosalie ng ilang mga kumot, "Nagtiwala ko sa iyo, Mark Crawford. Hindi ko inakala na napakarumi at manyak ka pala. Hindi ako makapaniwala na pinuri ka talaga ng lolo dahil maayos daw ang ugali mo. Nakakadiri ka." Tama siya. Hindi ko kailanman naisip na si Mark Crawford ay isang manyak. Itinago niya talaga ang totoong kulay niya. Kahit papaano ay mas mabait pa ang ibang mga mayamang tagapamana, naiinis na sinabi ng isang babae. Diyos lang ang nakakaalam na wala akong kinalaman dito. Mali ang inaakala nyo. Tingnan nyo ang surveillance footage. Nakatayo lang talaga ako sa labas buong oras, sagot ni Gerald. May isang tao na mabilis na pumunta para abisuhan ang manager. Hindi nagtagal ay dumating ang manager. Ibigay mo sa akin ang surveillance footage para sa palapag na ito sa oras na ito, utos ni Gerald. Surveillance footage. Pasensya na, Mark Crawford, pero ang aming surveillance system ay nasira kahapon.
Nag-aalala ako dito dahil hindi pa namin ito naayos, sagot ng manager. Paano mo nalaman kung sino ako? Tinanong ni Gerald habang nakatingin siya sa manager. Ang manager ay ngumisi at sinabi, nakita kita noon sa Chamber of Commerce, Mark Crawford. Nakilala ko din doon ang iyong nakatatandang kapatid na babae na si Sue Jessica Crawford, ilang beses niya akong pinansin noon. Imposibleng hindi ko malalaman kung sino ka. Humph! Tigilan mo ang kakagawa mo ng eksena dito, Gerald. Ang lahat na may kinalaman sa negosyo sa Mayberry ay kailangang magbigay respeto sa'yo. Alam namin magkakampi kayo. Bakit naman nasira ang sistem ng surveillance ngayon? Hindi mo ba naisip na parang nagkataon ito? Galit at pasigaw na sinabi ni Melissa. Maraming iba pang mga tao na natutulog noong gabi na iyon ay lumabas sa kanilang mga kwarto para makita ang tungkol sa kaguluhan. Hindi nagtagal bago naging masikip ang mga halway ng palapag. Di nagtagal ay nagsimula na silang magsismisan. Anong nangyayari? May isang mayamang tagapana ang nakakita sa isang lasing na babae at hinila siya papasok sa isang kwarto. Mabuti na lang at pinigilan siya ng kanyang pinsan na babae bago pa siya marpe. Pero kahit na napakasamang tao pa rin niya. O Diyos ko, akala ko sa tilang nakikita ang mga ganitong bagay. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito sa totoong buhay. Nakakasuklam. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, may ilang mga tao na tumawag sa hotline ng balita. Si Yunus ay kumakain kasama si Gia sa third floor ng hotel habang nangyayari ang lahat ng ito. Ang Mayberry Grand Hotel ay isang hotel na ipinagmamalaki ang kanilang entertainment, leisure, at dining experience. Silang dalawa ay kasalukuyang nakaupo sa isang napaka-ingranding restaurant. Sa kabila nito, kumakagat lang ng konti si Gia sa kanyang pagkain. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga customer ang pumasok sa restaurant. Umupo ang grupo na iyon sa tabi ng dalawa at sinimulan nilang pag-usapan kung ano ang nangyari sa itaas. Hoy, narinig mo ba? May malaking nangyayari sa 7th floor. Narinig ni Yunus ang pinag-uusapan nila. Uminom siya ng red wine at sinabi, bakit maraming mga masasama at maruming tao sa mundo? Pagkatapos ay nagpatuloy siyang ngumiti. Si Gia naman ay sumimangot. Anong nangyari pagkatapos nito? Nag-aaway pa ba sila tungkol doon? Teka lang, sino ang mayaman na tagapamana na tinutukoy nila? Narinig ko na siya ay isang tao na malakas ang impluensya, makapangyarihan rin siya. Hindi ako masyadong sigurado pero may mga nagsabi na siya si Mark Crawford, sabi ng isa sa mga nakaupo. Ano? Mark Crawford? Imposible yun, di ba? Imposible talaga. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Sumigaw si Gia habang nakatingin sa mga taong nakaupo sa tabi nila. Ha? Bakit ka nagagalit sa amin? Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa narinig namin. Kung gusto mong alamin ito, umakyat ka at tingnan mo ang nangyayari, sagot ng isang lalaki. Ano pala ang itsura ni Mark Crawford? Gwapo ba siya? Misteryoso ba ang karakter niya? Medyo gwapo siya pero mali pa rin ang ginawa niya. Narinig ko ang ilan sa kanila na tinutukoy siya bilang Gerald o kung ano man. Masasabi ko na siya talaga si Mark Crawford. Nanginig ang katawan ni Gia nang marinig ang pangalan ni Gerald. Ano? Anong sinabi mo? Anong pangalan niya? Tanong ni Gia nang tumayo siya. G. Gerald, sagot ng katabi niya habang natatakot. Impossible yan. Impossible talaga. Sabi ni Gia at hindi talaga siya makapaniwala. Tumakbo si Gia papuntang 7th floor nang makita niya ang ilang mga tao na papunta sa itaas para makasilip sa eksena. Pilit nang umiti lamang si Yunus habang pinagmamasdan si Gia na umaalis. Uminom ulit siya ng red wine at inilabas niya ang kanyang cellphone pats tumawag. Pwede ka nang umakyat ngayon. Pagkatapos nito, umakyat na rin siya sa building. Tumabi ka. Mga reporter kami. Sa sandaling iyon, naging maingay ang 7th floor dahil sa mga tao. Ang sumigaw ay ang mga reporter mula sa Mayberry News at kasalukuyan silang nagmamadali patungo sa pinangyarihan ng eksena. Kapag sinwerte sila, ang insidente ay magiging headline sa newspaper sa susunod na araw. Si Gerald mismo ay napalibutan ng maraming tao. Wala siyang nahanap na paraan para ipagtanggol ang kanyang sarili o para ipaliwanag ang sitwasyon. Kararating lang ni Gia sa eksena at umatras siya dahil hindi siya makapaniwala sa sandaling makita niya si Gerald. Impossible. Imposible yan. Hindi ito totoo. Hindi ganon si Gerald. Bumulong si Gia sa kanyang sarili.
Impossible. Tama siya doon. Huling-huli siya sa akto. Sinubukan niyang gumawa samantalahin ang isang lasing na babae, at maging ang biktima ay sinasabi na siya ang may kagagawan. Sabi ng isa sa mga tao na nakarinig sa komento ni Gia. Lisa, bakit ka nandito? Anong nangyari? Ang boses ay nagmula kay Yunus na nakakita kay Melissa habang papalapit sa eksena. Sa likuran niya ay isang grupo ng mga bodyguard. Yunus, masaya ako na nandito ka. May nangyari kay Sister Owens. Ano? Si Sister Owens ang biktima. Nabigla si Yunus. Siya nga, sagot ni Melissa nang ipaliwanag niya ang lahat ng alam niya tungkol sa insidente. Unti-unti nang nawala ang pagkalasing ni Rosalie noon. Nahihilo siya pero tiningnan niya pa rin ng masama si Gerald dahil sa sama ng loob niya. Kahit na lasing siya kanina, may malay tao pa rin siya na malaman na si Gerald at ang pinsan niya ang tumulong sa kanya papunta sa kwarto. Habang tuliro pa siya, may isang taong pilit na nagtangkang tanggalin ang kanyang damit. Sino pa ang maaring gumawa nito kung hindi si Gerald? Tumulo ang mga luha sa mata ni Rosalie nang maisip niya ito. Ang lakas ng loob mo. Sana alam mo na ang pamilyang Long at pamilyang Owen ay may maayos na relasyon sa bawat isa ng ilang henerasyon na. Bakit ka gumawa ng nakakasuklam na bagay kay Sister Owens? Nakakadiri ka. Ang pamilyang Long ng Yanken ay magpapabayad sa iyo ng malaking halaga para dito, kahit na malakas ka pa. Galit na sinabi ni Yunus. Ha? Ang pamilyang Long ng Yanken? Pita! Si Marlong pala ito. Mas malala na ito ngayon. Hindi lamang ang mga Owen ang kasangkot, kundi pati na rin ang pamilyang Long. Pita, kahit na makapangyarihan si Mer Crawford, paano siya makakatiis sa galit ng parehong Marlong at pamilyang Owen? Nakakatakot masyado ang sitwasyon na ito. Ang grupo ng mga tao doon ay nagsimulang bumulong sa isa't isa matapos marinig ang lahat ng iyon. Yunus, humingi ka ng hustisya para sa pinsan ko. Pinahiya siya ng gong ito, sigaw ni Melissa. Huwag kang mag-alala, balak ko talagang gawin iyon, sagot ni Yunus habang ngumiti siya ng masama. Matapos sabihin yon, mabilis niyang sinipa ng malakas si Gerald. Bugbugin mo siya. Wala akong pakialam kung mayaman siya. Matapang siya para pahiyain ang isang Owen, di ba? Bugbugin mo siya hanggang sa hindi na siya makatayo. Sigaw ni Yunus. Ang ilan sa kanyang mga bodyguard ay kaagad na sumugod at pinalibutan si Gerald nang marinig niya ang utos ni Yunus. Ang mga lalaki at babae na nandoon ay hindi na natatakot kay Gerald dahil nasa tabi nila si Yunus. Aatakihin na sana nila si Gerald nang biglang sumigaw si Gia, tumigil kayo. Naluluha siya habang sumisigaw. Gia? Bakit ka nandito? Tanong ni Gerald. Nabigla siya nang makita niya di Gia. Hindi siya nagsalita ngunit lumingon siya kay Gerald. Halata sa kanyang mga mata ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yunus, Marlong, pakawalan mo siya. Nakikiusap ako sayo. Pakawalan ko siya. Humph! Gia, hindi sa ayaw kong tulungan ka, pero ang taong ito ay napakasama para hayaan siyang umalis dito nang hindi tinuturuan ng leksyon. Hindi ko kayang humarap kay Mer Owens at sa iba pa kung wala akong gagawin ngayon. Huwag kang makialam dito. Naiinis na sumagot si Yunus. Nakikiusap ako sayo. Hayaan mo siya, nagmakaawa si Gia. Nawalan ng pag-asa si Gia dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi niya matanggap na ang taong mahal niya ay isang nakakadiri na tao. Gayunpaman, mas mahirap para sa kanya na panoorin lang si Gerald na binubugbog sa harap niya. Nararamdaman niya malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. Makikita mukha ni Yunus ang isang mahina ng ngiti nang makita niya ang reaksyon ni Gia. Sige na nga, Gia. Dahil nagmakaawa ka sa abot ng makakaya mo, hindi ko siya tururuan ng leksyon ngayon. Pero dahil nilikha niya ang napakaraming problema, ang ibang tao na lang ang bahala sa kanya. Matapos sabihin yon, winagayway niya ang kanyang kamay sa kanyang mga tauhan at agad silang umatras sa pangyayari na ito. Gia? Hindi ko ginawa ito. Kailangan mong maniwala sa akin. May biglang napagtanto si Gerald. Masyadong nagkataon ang nangyari ngayong gabi. Bakit nasa loob ng kwarto ang taong iyon? At bakit nandito si Yunus sa oras na ito? Ang mga saloobin na ito ay umagos sa isipan ni Gerald at naisip niya na siya ay na-set up. May isang target silang gustong ipatumba. Hindi pa rin niya maipaliwanag ng maayos ang kanyang sarili kahit na napagtanto niya ang mga bagay na iyon.
Hindi ko kailangang marinig ito, sigaw ni Gia nang tinitigan niya si Gerald sa huling pagkakataon bago niya tinulak ang mga tao sa tabi at nagmadaling bumaba. Naramdaman ni Gerald na nasira na ang buhay niya nang bigla niyang maramdaman ang isang kamay na nakahawak sa balikat niya. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang lalaking mahaba ang buhok na nakatayo sa likuran niya. Kinabahan ng sobra si Gerald sa nakakatakot na itsura ng lalaki. "Tumabi ka. Anong ginagawa niyong lahat dito?" Biglang nagsalita ang isang matandang boses. "Anong ginagawa namin? Anong ginagawa mo dito, matanda? Huwag kang manulak ng ibang tao." Pinagalitan ng lahat ang taong unang sumigaw. "Nandito ako para hanapin ang apo ko. Nakaharang kayong lahat sa daanan." Naiinis ang matanda habang sinisiksik niya ang kanyang sarili papunta sa kwarto. Nakita ng mga tao ang damit ng matandang ito, kaya nagmadali silang gumawa ng daanan habang sinusubukan nilang iwasan ang matanda na tulad ng pag-iwas sa isang sakit. Sa kabilang banda, tumingin lamang ang lalaking may mahabang buhok sa matandang lalaki habang binabawi ang kanyang kamay. "Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ang apo ko." Reklamo ng matandang lalaki habang naglalakad siya palapit at itinulak niya si Melissa sa gilid. Halos hindi makapaniwala si Gerald sa nakita niya. Ito ang matandang pulubi na patuloy na nanggugulo sa kanya. "Siya ang apo mo?" Nabigla si Melissa. "Humph! Hindi ba kami magkamuka? Apo ko, hinahanap kita ngayong araw pero sinabi ng grupo ng mga tao na wala ka doon. Akala ko inabandona mo ako at pumunta ka sa Salford Province ng mag-isa. Natutuwa ako dahil nandito ka pa rin, tara na at umalis na tayo." Hindi na nag-abala ang matanda na magtanong tungkol sa mga detalye na nangyari kay Gerald. Hinawakan niya ang braso ni Gerald at hinila siya palabas ng kwarto. "Sinong nagsabi na pwede kang umalis?" Sabi ng lalaking may mahabang buhok, ang kanyang mga mata ay matigas at mabangis habang sinusubukan niyang hawakan ang kabilang braso ni Gerald. Gayunpaman, hinarangan ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan siya nito sa pulso. Pagkatalos ay itinaas ng matanda ang kamay ng lalaki palayo sa braso ni Gerald. Agad na umatras ang lalaking may mahabang buhok at tumama ang kanyang likod niya sa pader. Sa sandaling iyon, ang lalaking may mahabang buhok ay pinagpawisan ng husto. Wala siyang magawa kundi gulat na titigan ang matandang nasa harap niya. Alam ni Gerald na ang tanging paraan na makakatakas siya sa sandaling iyon ay ang umasa sa matandang iyon. Kaya nanatili siyang tahimik habang inaakay siya ng matandang lalaki papunta sa exit. "Okay ka lang ba, apo ko?" nakangiti siyang tinanong ng matanda. Nakatayo sila ngayon sa tabing ilog sa isang park. "Okay lang ako." "Salamat, sir," sabi ni Gerald habang ang boses niya ay puno ng pasasalamat. Siguro ay sinusubukang pa rin ni Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili kung hindi agad dumating ang matanda para sagipin siya. Malinaw na hindi siya agad makakaalis sa sitwasyon na iyon. Nalilito si Gerald sa nangyayari kahit na nagpapasalamat siya sa ginawa ng matanda para sa kanya. Paano niya nagagawang magpakita kapag may mga problema akong kinakaharap? Palagi din niya akong tinutulungan. Hindi lang iyon, paano niya nalaman kung saan ako hanapin sa hotel na iyon? Habang iniisip ito ni Gerald, tumingin siya sa matanda bago nagtanong, "Sir, paano mo ako nahanap ngayon? Kanina mo pa ba akong sinusundan?" Tila nahihiya ang matanda sa sinabi ni Gerald. "Sa totoo lang, sinusundan talaga kita. Tinulungan mo ako dati, tandaan mo. Dahil alam kong may mangyayaring masama sa'yo, hindi ko pwedeng hayaan na mangyari lang ito sa'yo. Alam kong kailangan kong tumulong anuman ang mangyari." Ngumiti muna siya bago nagpatuloy, "Pinayagan mo akong maligo at nilibre mo pa ako ng pagkain kahapon. Sa tingin ko pantay na tayo ngayon. Nabanggit mo na may mangyayaring masama sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol doon?" Mas misteryoso pala ang matanda kaysa sa inakala ni Gerald noong una. "Natulog ako sa garahe kagabi at nagkataon na narinig ko ang ilang mga tao na pinag-uusapan kung paano kanila ipeframe ngayon. Nang marinig ko ang plano nila, tumakbo kaagad ako para hanapin ka. Tulad ng inaasahan, nahulog ka mismo sa patibong nila," paliwanag ng matanda. Nagpatuloy pa ang matanda sa sinsabi niya. Narinig niya na may katawagan si Yunus habang naghahanap siya para sa isang lugar na makakapahinga siya sa Onderaji Garage. Nakipagsabuatan pala sila Yunus at Melissa para i-frame si Gerald. Ang lahat ng nasa isip niya ay nagsasama-sama ngayon. Parehong pag-ibig at sama ng loob ay may bahagi sa kaganapang ito. Kaya pala sinubukan ni Melissa ang kanyang makakaya para imbitahan siya sa gathering na hinanda niya.
Ang lahat ay isang higanting patibong sa pakikipagsabwatan niya kay Yunus. Ang bawat hakbang ay maingat na pinagplanuhan. Bago pa man sabihin sa kanya ng matanda tungkol dito, naisip na ni Gerald ang posibilidad na ito. Masyadong maraming coincidences na nangyari sa isang gabi para maging aksidente ang pangyayari na ito. Gayunpaman, si Gerald ay naharap sa isang malaking problema. Bakit ako gustong i-frame ni Melissa? Wala naman kaming sama ng loob sa bawat isa. Bata. Napakayaman mo kaysa sa kanila pero masyado kang mabait. Hindi nila kailangan ng dahilan para pagplanuhan ka ng masama, nakangiting sinabi ng matandang lalaki habang umiling. Ang pangyaring ito ay mas seryoso kaysa sa inaakala mo. Kung hindi kita hinila, sira na siguro ngayon ang mga laman mo. Sinasadya nilang gawin ito. Sigurado ilang beses kanyang babalian ng litid kung hindi kita niligtas, sabi ng matandang lalaki batay sa nakita niya kanina. Sobrang natakot si Gerald nang marinig niya iyon. Ang karamihan ng mga kaguluhang naharap niya ay may kinalaman sa interes ng tao. Ayaw niyang pahirapan ang ibang tao para hindi siya makita bilang isang tao na malupit o walang awa. Naintindihan na ngayon ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na babae. Kung ang isang tao ay hindi malupit sa kanyang pamamaraan, hindi sila makakatayo ng matatag. Kahit na ang tao ay isang maimpluwensya, makapangyarihang tagapagmana, madali pa rin silang mapahamak kung hindi sila magiging walang awa at kung wala silang malakas na aura. Huminga ng malalim si Gerald at ang mga mata niya ay dahan-dahang naging malamig. Habang nangyayari iyon, Marlong, pasensya na pero nabigo ako. Ano? Bakit ka nabigo, Scorpion? Hindi mo ba kayang patumbahin ang isang tao na tulad ni Gerald? Sabi ni Yunus, tinatawagan niya si Scorpion. Nasa banyo siya nang matanggap niya tawag. Pasensya na talaga, pero may expert na tumulong sa kanya upang makatakas. Kung hindi ko binawi ang braso ko sa tamang oras, malamang bali na ito ngayon, sagot ni Scorpion habang hawak ang cellphone gamit ang kanyang maayos na kamay. Tumatawag siya mula sa loob ng kotse. Nakalagay ang braso ni Scorpion sa isang patag na surface, at ang mga litid nito ngayon ay tumitibok habang makikita na namamaga pa ito. Ito ay tila katulad ng sariwang bulatin na natakpan ang kanyang buong braso. Sa oras na ito, hindi niya ito magalaw. Binalot ang kanyang noo sa malamig na pawis at naramdaman niya na nanghihina na siya. Titang ina. Sobrang swerte ng go na iyon. Pero kahit pa ganoon, maganda na ang sinimulan natin. Kapag ito ay nasa headlines bukas, malamang ay isusumpa siya ng mga tao. Hindi siya hahayaan na makawala ng pamilyang Owen at tutulungan lang sila ng pamilya ko. Maikling panahon na lang bago natin siya sirain ng tuluyan. Magpahinga ka muna sa ngayon, Scorpion. Sabi ni Yunus bago niya binaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, nakita ni Yunus na tinatawagan siya ni Melissa ngayon. Yunus, hindi ba masyadong malaki ang gulo na ginawa natin ngayon? Sinabi mo lang sa akin noong una na lokohin siya at ipasok sa kwarto, di ba? Malinaw sa akin na sinabi mo na ang aking pinsan ay hindi pahihirapan sa gagawin natin. Bakit mo ginawa iyon? Nag-aalalang tinanong ni Melissa. Anong pinahirapan? Si Rosalie ay hindi nahirapan kanina. Hindi rin naman siya pinahiya. Ang pinakamahalagang nangyari ay nakuha natin ang mga resulta na gusto namin. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? Nakakaakit na sinabi ni Yunus. Paano mo nasabi na hindi siya napahiya sa pangyayaring iyon? Halos hubot-hubad pagkatapos ng nangyari. Huwag mong kalimutan na siya ay isang Owen. Kailangan nating ayusin ng mabilis ang problema na ito, kung hindi ay mahihirapan tayo na ipaliwanag ang lahat ng ito sa mga pamilya natin, sabi ni Melissa bago siya bumuntong hininga. Pinagsisisihan ko talaga na tinulungan kita ngayon. Wala kang ideya kung ano ang problemang kinakaharap ko ngayon. Kagabi ko pa sinasamahan at inaaliw ko si Gerald. Sa sobrang takot ko ay tumanggi siyang dumalo sa imbitasyon ko. Kung tumanggi siyang sumama, kakailanganin kong mag-isip ng ibang paraan para dalhin siya doon. At saka, sana alam mo na nasaktan ko ang isang mayamang tagapagmana sa Mayberry dahil sayo. Siya at ang kayamanan ng kanyang kapatid na babae, ay hindi may kukumpara sa kayamanan ng Longs. Napalampas ko ang isang magandang oportunidad na makipagkaibigan sa isang mayamang tagapagmana dahil sayo. Natawa si Yunus bago sinabi, ano ang kailangan mong pagsisihan? May sumusuporta sayo na pamilyang Long mula sa Yanken. Para kang nakakuha ng pinakamakapangyarihang at maimpluwensyang mga tao na nasa panig mo. Kahit saan ka pa sa Weston, nasa ilalim ka pa rin ng impluwensya ng pamilya ko.
Sana malaman mo na may impluensya lang si Gerald dito sa Mayberry. Sige, dahil tinulungan mo akong makuha si Gia sa oras na ito, nangangako ako na ibabalik ko sa iyo ang pabor sa susunod, sagot ni Yunus habang pilit siyang ngumiti dahil wala na siyang magawa. Pagkatapos niyang sabihin yon, unti-unti niyang sinuyo at napakalma si Melissa. Samantala, kakauwi lang ni Gerald sa kanyang hotel. Gayunpaman, may kakaiba sa pagkakataon na ito. Ang buong hotel ay nakasara. Sila Zack, Michael, at ang duo na sila Drake and Tyson ay naghihintay na sa kanya sa loob. Nakatanggap sila ng ilang balita tungkol sa insidente ngayon kaya nakuha nito ang atensyon nila. Noong una, naisip nila na ang pamilyang Long ay mag-aalangan at hindi matapang para lumaban kay Gerald. Gayunpaman, malinaw na ang inakala ng bawat isa sa kanila ay mali pala. Nakuha na namin ang news director, Mark Crawford. Inaayos na ng Guna iyon ang headline ng balita bukas sa bahay niya. Sabay na sinabi nila Drake at Tyson nang sumugod sila sa private room. Dalin mo siya. Mahinahon na sinabi ni Gerald habang nakaupo sa upuan ng boss. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Dahil ginawa ni Yunus ang lahat para pagbintangan siya, kailangan niyang harapin muna ang issue sa balita. Ang paninirang puri ni Yunus kay Gerald ay hindi dapat makita anuman ang mangyari. Anong ginagawa ninyong lahat? Pakawalan niyo ako, sigaw ng isang middle-aged na lalaki na hindi nagtagal ay kinaladkad papasok sa kwarto ng ilang mga bodyguard. Ang taong pinag-uusapan nila ay ang news director na binayaran ni Yunus. Ang kanyang pangalan ay Leach. Masaya akong makilala ka, Marlich. Sigurado akong alam mo na kung bakit kita dinala dito ngayon. Ano ang mga litrato na nakuha ng mga tauhan mo? Tanong ni Gerald. Wala akong alam sa kung ano ang sinasabi mo, Mark Crawford. Kailangan kitang sabihan ngayon, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo ngayon. Makatarungan at tama para sa aking mga subordinates na kumuha ng litrato. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga nakuha nilang litrato kahit ano pa ang gawin mo sa akin. Masungit ang tono ng pananalita ni Marlich nang sinabi niya iyon. Makatarungan at tama ba ang sinasabi mo? Kalokohan. Mula sa nakuha naming impormasyon, ang iyong mga tauhan ay naghihintay sa kanilang mga sasakyan sa loob ng hindi bababa sa 2 oras bago pa man maganap ang insidente. Sinasabi mo ba na alam na nila ang insidente bago pa man mangyari ito? Maayos naman sa ibang lugar ang surveillance system pero hindi ito maayos pagdating sa hotel. Maging totoo tayo sa isa't isa, Marlich. Sigurado akong mas marami ka pang alam tungkol sa insidente ngayon kaysa sa akin, tama ba? Tanong ni Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naifram si Gerald. Nauna nang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na ang paggawa ng negosyo ay isang pagsubok at isang pagkakataon para sa kanya na makakuha ng karanasan. Hindi naramdaman ni Gerald ang bigat ng kanyang mga sinabi bago pa mangyari ito, ngunit napagtanto niya kung totoo pala ang sinabi ng kanyang ate ngayon. Tumanggi si Marlich na magsalita at umiwas siya ng tingin kahit na narinig niya ang mga sinabi ni Gerald kanina. Wala siyang pakialam kung malakas si Gerald dahil fame lamang ito para sa kanya. Totoo na si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay sikat, ngunit kakaiba naman ang pamilyang Long ng Yanken. Sila ay isang buong pamilya. Mas gugustuhin ni Marlich na masaktan si Mark Crawford ng mag-isa kaysa sila Marlong at ang kanyang pamilya. Dahil tahimik ka ngayon, sigurado ako ngayon na sinusubukan mong sirain ako ngayon. Mukhang hindi ko na kailangang maging mabait sa iyo ngayon, sabi ni Gerald. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Inasahan ko na noong una pa lang na may mangyayaring ganito kaya pinaalam ko na sa aking mga tauhan na ipakita sa publiko ang buong insidente kung hindi ako babalik sa loob ng 1 oras. Habang nasa kanila ang mga litrato, gagawa rin sila ng report sa pulis dahil sa pagkawala ko, sagot ni Marlich. Oh, ganon ba? Marlich, masyado ka yatang nag-iisip. Tinawagan lang kita para magtanong sa'yo ng ilang mga katanungan. Wala akong balak na gawin sa'yo. Pwede ka nang umalis ngayon. Sabi ni Gerald habang nakangiti. Pinayagan nang umalis si Marlich pagkatapos niyang sabihin yun. Naguluhan siya at dahan-dahan siyang bumangon para maglakad sa exit, ngunit bigla niyang nakita na inilalabas ni Gerald ang kanyang cellphone. Biglang nagplay ang isang video sa cellphone ni Gerald. Papa? Tutulong. Tulungan mo ako, sigaw ng isang natatakot na batang babae na maririnig sa cellphone ni Gerald. Nang marinig ni Marlich ang boses na nito, agad siyang sumugod pabalik at balisa niyang sinabi, ano ang ginagawa mo? Boses ba iyon ng anak kong babae? Hindi mo kailangang mag-alala sa kanya.
Ang iyong anak na babae ay nasa village hometown mo. Alam mo, ang Film and Television Department ng aming kumpanya ay pumunta doon para kunan ng video ang tungkol sa edukasyon sa kaligtasan. Normal lamang sa amin na imbitahan ang iyong anak na babae para makasama sa shooting dahil napakaganda niya. Ang kanyang role ay para sa isang batang babae na kinidnap at kung ang kanyang ama ay hindi magkokompromiso sa mga kidnappers, papatayin siya. Nakangiting sinabi ni Zack bago kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Gerald at ipinakita ito kay Merlich. Nang mapanood niya ang video, nalaman niya na totoo ang sinabi ni Zack. Napalunok si Merlich sa sandaling iyon. Ang kanilang implicit na mensahe sa kanya ay malinaw pa sa araw. Hinanda ni Merlong ang buong insidente para masira si Mer Crawford. Alam ni Merlich na siya ang nagkamali dito. Alam ni Gerald na walang masabi si Merlich kahit na gusto niyang maghiganti dito. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay ligtas na ngayon at masaya pa siya kasama ang mga tauhan ni Mer Crawford. Binigyan siya ni Mer Crawford ng malaking respeto at hindi niya pinigilan ang kanyang kilos. Mer Crawford, hindi ako naniwala noong sinabi nila na ginalaw mo ang babaeng iyon. Nararamdaman ko na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at alam ko na ngayon na ito ay isang nakakakilabot na misunderstanding pala, sinabi ni Merlich habang maputla ang kanyang muka. Hindi ikaw ang may kasalanan dito, Merlich. Gayon din, hindi kami masamang mga tao para i-blackmail ang ibang tao, tulad ng ginawa ni Yunus. Sabihin sa amin kung paano namin ito dapat lutasin. Dapat mo rin maintindihan na kung sinasadya mong sirain ang reputasyon ko, huwag mong isipin na magagalit lang ako sa gagawin mo, sabi ni Gerald. Sige, sasabihin ko sa inyong lahat ang totoo ngayon. Sinabi sa amin ni Yunus na baguhin ang mga litrato para sirain ang imahe mo. Ang kanyang layunin ay gawing kaaway mo ang pamilyang Owen. Naniniwala ako na hindi mo kailanman gagawin ang isang marumi at masamang bagay, Mer Crawford, paliwanag ni Merlich habang ang kanyang buong katawan ay binabalot ng malamig na pawis. Sinabi na sa kanila ni Merlich ang totoo, kaya tumingin si Gerald kay Zack at bahagyang tumango. Pagkatapos ay ipinakita ni Zack kay Merlich ang isa pang video. Habang pinapanood ang video, nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Hindi nagtagal ay galit na galit si Merlich kaya't namutla ang kanyang buong mukha. Ang mga tauhan ni Merlong. Makikita sa video ang isang bahay sa village at sa loob nito ay 5 lalaking naka-black suit ang sabay-sabay na itinali at binugbog. Namamaga ang lahat ng kanilang muka sa oras na tumigil ang mga tauhan ni Gerald at nagsimula silang magbantay sa mga nadakip nila. Totoo ang nasa video. Ang mga nakatali na lalaki ay mga tauhan ni Merlong. Merlich, si Yunus ay isang napakasamang tao. Natatakot siyang babawiin mo ang iyong mga sinabi kaya inuutos niya na kunin ng kanyang mga tauhan ang iyong anak ngayong hapon. Maswerte ka na nauna ang mga tauhan ko doon, nakangiting sinabi ni Zack. Pinagsama-sama ni Merlich ang mga pangyayari sa buong insidente nang marinig niya ang mga paliwanag ni Zack. Yun Yunus. Demonyo ang lalaking iyon. Muntikan na niya akong maloko. Malaki ang pagkakamali ko sa'yo pagkakataong ito, Mer Crawford, sabi ni Merlich habang paulit-ulit siyang yumuko ay nanghingi ng tawad sa harap ni Gerald. Taos puso ang kanyang paghingi ng tawad. Kung sa bagay, ang nagligtas sa kanyang anak na babae ay ang pakikisali ni Gerald sa mga dumakip dito. Alam ni Merlich ngayon na si Yunus ay ang uri ng tao na gagamit ng lahat ng uri ng mga underhanded schemes para lang makamit niya ang kanyang mga layunin. Magiging masama ang kahihinatnan ni Yunus kung kakalabanin siya ni Merlich sa pagdakip ng kanyang anak na babae. Kinilabutan si Merlich at puno siya ng pagsisisi at takot habang iniisip niya ito. Kasabay nito, nakonsensya rin siya at nagpasalamat kay Mer Crawford. Makalipas ang ilang sandali, hininaan niya ang kanyang boses bago niya sinabi. Mer Crawford, mayroon akong isang recording dito sa akin na sigurado akong magiging interesado ka. Tahimik na napatingin sa isa't isa si Gerald at Zack nang marinig nila iyon. Tumango si Gerald saka pinanood ang isang recording ni Merlich. Lumalabas na hindi na kailangang mag-alala ni Gerald tungkol sa isyu ng balita. Si Merlich mismo ay alam kung ano ang kailangan niyang gawin para harapin ang kaguluhan na ito. Ang kailangan na lamang gawin ay ang harapin ni Gerald si Yunus. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Nagulat siya dahil ito ay isang tawag mula kay Tammy. Habang iniisip niya ito, napagtanto niya na hindi pa siya pamilyar sa taong ito, kahit na siya ang matalik na kaibigan ni Gia. Nahulaan ni Gerald na tumatawag siguro si Tammy dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Gia. Malamang hindi naintindihan ni Gia ang sitwasyon.
Nang sumagot siya tawag, narinig niya kaagad ang naiinis na boses ni Tammy na nagsasabing, "Anong nangyari, Gerald? Ano ang ginawa mo kay Gia?" Walang tigil siyang umiiyak mula nang umuwi siya ngayon. Dapat masaya siya ngayong araw na ito dahil top 1 siya sa semester na ito. Pinarangalan rin siya bilang Most Outstanding Student of Recommendation na maipasok sa university. Pinlano namin na gumawa ng isang pagdiriwang para sa kanya. Paano nangyari ito? Nagkaroon lang ng misunderstanding dito at hindi agad ako nakapagpaliwanag sa kanya, sagot ni Gerald. Noong una, may pakialam si Gerald sa tingin sa kanya ni Gia dahil kaibigan nga naman niya ito. Bago pa man tumawag si Tammy, naisip na niya na bigyan siya ng karapat-dapat na paliwanag sa nangyari. Hindi magiging mahirap sa kanya na gawin ito dahil sa pagbago ng mga kaganapan. Gayunpaman, hindi kaya ni Gerald na tanggalin ang katotohanang si Gia ay kumain kasama ang kanyang kaaway. Lalo siyang nagalit kay Gia habang iniisip niya ito. Tinuring niya si Gia bilang kaibigan, ngunit sa huli ay kasama niya si Yunus. Ano pa ang dapat kong ipaliwanag sa kanya? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Misunderstanding? Anong misunderstanding? Tinanong ko siya pero ayaw niyang sabihin sa akin ang kahit ano. Malabo rin ang mga sinasabi mo, kaya kung talagang misunderstanding lang ito, lumapit kayo at ipaliwanag sa kanya ang buong kwento. Nasa bahay kami ni Gia ngayon. Alam ni Tammy ang relasyon ni na Gerald, Mila at Gia. Gayunpaman, si Gerald ang dahilan kung bakit nasasaktan ngayon si Gia. Bilang matalik na kaibigan ni Gia, hindi kakayanin ni Tammy na makita siyang naghihirap ng ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumupi at tinawagan si Gerald. Ayokong pumunta, sabi ni Gerald sa isang malambing na boses. Hindi ko kailangang mangialam sa loob ng gulo na ito. Lumaban na ako sa pamilyang Long para lang kay Xavier. Ngayon, ito naman si Gia. Hindi mapanatag ang isip ni Gerald sa problema na ito, siguro dahil kasangkot si Gia sa problema na ito. Anong ibig mong sabihin na hindi ka pupunta? Alam kong girlfriend mo si Mila, pero please lang. Kahit ayaw mong ipagpatuloy ang pagiging kaibigan niya, kailangan mong ipaliwanag ng maayos sa kanya ang sitwasyon. Kung sa bagay, lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang misunderstanding, hindi ba? Minahal ka niya noon dahil binigyan mo siya ng jade bracelet. Alam ko ngayon na ikaw si Mer Crawford at ikaw ay isang kamangha-mangha na tao, pero hindi mo ba naisip na walang kwenta kung pinaglalaruan mo lang ang puso ng babaeng ito? Nag-aalala si Tammy nang sabihin niya ito. Wala akong pinaglalaruan na puso, sabi ni Gerald. Gayunpaman, napaisip si Gerald sa sinabi ni Tammy. Totoo na ang kanyang relasyon kay Gia ay nagsimula dahil lamang sa ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya sinasadya ang mga ginawa niya noon. Bumuntong hininga si Gerald sa kanyang sarili. Pupuntahan ko na lang siya at ipapaliwanag ito sa kanya, sasabihin ko kanya kung anong uri ng tao si Yunus. Okay sige, pupunta na ako ngayon, sabi ni Gerald. 6 o'clock na ngayon ng gabi at hindi umalis ng mag-isa si Gerald. Sinundan siya ng Drake and Tyson duo hanggang sa bahay ni Gia. Pagdating nila sa front gate, naghintay ang duo sa labas at pumasok si Gerald. Gia, huwag ka nang malungkot. Kahit na hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa, ito pa rin ang araw na natanggap mo ang award na Most Outstanding Student Recommendation na may pasok sa university. Ito ay isang araw para magdiwang tayo, hindi ba? Kinumbinsi siya ni Tammy. At saka, baka balang araw ay mapagtanto ni Gerald kung gaano kakagaling. Ngumisi lang si Gia nang marinig iyon. Huwag mo nang subukang napatahanin ako, Tammy. Hindi simple ang nangyari sa pagitan namin ni Gerald. Sa totoo lang, kalimutan mo na ito. Ayoko nang pag-usapan ito. Tuwing naiisip ko siya ngayon, naiinis lang ako, sabi ni Gia nang huminga siya ng malalim. Sa sandaling ito, takot na si Gia sa lahat ng mga lalaki. Kung tutuusin, nakita mismo ng kanyang mga mata na kahit gwapo ang isang lalaki, sa huli ay magiging isang pasikretong manyak lamang ang mga ito. Kung hindi niya nasaksihan ang eksena para sa kanyang sarili, hindi siya maniniwala na nagawa ni Gerald ang ganoong bagay. Naisip niya na ang lalaking gusto niya dati ay hindi naiiba sa ibang mga lalaki. O sige, hindi ko na ito babanggitin pero dapat kang maging masaya ngayon. Naghanda pa nga ako ng sorpresa para sayo, sabi ni Tammy habang umiinom ng red wine. Habang naiintriga ang lahat sa kung ano ang sorpresa ang inihanda ni Tammy, biglang nagring ang doorbell. Nandito na ang sorpresa. Papunta na, tuwang-tuwa na sinabi ni Tammy habang papunta siya sa pintuan.
Si Gia ay pilit na ngumiti habang nakatingin sa pintuan dahil naramdaman niya na hindi siya dapat magpakita ng anumang negatibong damdamin. Gayunpaman, unti-unting nawala ang ngiti niya nang makita niya si Gerald na nakatayo sa may pintuan. Tumawa ng malakas si Tammy bago niya sinabi, tulad ng sinabi nila, ang taong magsisimula nito ay ang taong magtatapos nito. Tinawagan ko siya para mag-usap kayong dalawa. Kailangan niyong ayusin ang anumang misunderstanding sa inyong dalawa ngayon din, sabi ni Tammy. Bakit ka pumunta? Tanong ni Gia. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ngayon ay kasing lamig ng yelo. Pumunta ako para ipaliwanag sa iyo ang nangyari. Lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang, sabi ni Gerald. Ayokong pakinggan ang sasabihin mo kaya wala kang dapat ipaliwanag. Kung wala nang iba pa, Mark Crawford, pwede ka nang umalis. Nasasaktan ang mga mata na makita ang isang nakakadiring tao na nakatayo sa harapan ko. Walang emosyon na sinabi ni Gia. Huminga ng malalim si Gerald bago niya sinabi, gusto ko lang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi mo kailangang gawin ito, Mark Crawford. Hindi naman big deal kung ipaliwanag mo ito sa akin o hindi. At saka, gabi na. Hindi ka dapat nandito dahil puro mga babae lang ang nandito. Ayoko ring isipin ni Yunus na kinakausap pa kita. Kaya kung wala nang iba, umalis ka na lang, mas nanlilisik sa lamig na sinabi ni Gia. Naging malinaw kay Gerald ang lahat pagkatapos niyang marinig iyon. Nakakatawa na lang talaga. Noong una pa lang ay hindi ko na kailangang pumunta dito para subukang ipaliwanag ang sarili ko. At saka, Yunus na ang tawag niya ngayon at hindi Malong. Hula ko ay natagpuan na niya ang taong mahal niya. Magaling. Hindi na talaga kita guguluhin, sabi ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang muka bago siya tumalikod para umalis. Teka lang, sigaw ni Gia nang tumigil si Gerald. May kailangan akong ibalik sa'yo. Ang bagay na iyon ay ang jade bracelet na ibinigay sa kanya ni Gerald dati. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Iningatan ko pa ang jade bracelet na ito hanggang ngayon. Naisip ko nung una na magiging isang magandang alaala na manatili sa akin ang bracelet dahil wala naman tayong gagawing masama sa bawat isa. Ngunit hindi na kailangan ang mga mementos dahil hindi na ito kailangan. Pwede mo na itong kunin. Masungit na sinabi Gia habang inaabot niya ang bracelet kay Gerald. Okay lang sa akin. Gerald, inaasahan kong tatanggalin mo ang contact number ko pagkatapos nito. Manatili ka sa mila mo at mananatili ako kay Yunus. Wala na tayong dahilan para makita o makipag-usap muli sa isa't isa pagkatapos nito. Sige. Wala nang masabi si Gerald. Matapos kunin ang pulseras, tumango lang siya kay Tammy at sa iba pang mga babae bago siya umalis sa lugar na iyon. Ano? Bakit Bakit hinayaan ka lang niya ng ganoon, Gia? Ano nga ba ang nangyari sa inyong dalawa? Nalilito na tinanong ni Tammy. Wala yun, itigil mo na ang pagtatanong tungkol dito. Siya nga pala, binigyan ako ni Yunus ng isang luxurious na regalo ngayong hapon. Dadalhin ko ito para makita ninyong lahat. Maghintay ka dito at kukunin ko lang ito. Sabi ni Gia habang pinupunasan ang luha niya at pilit siyang ngumiti. Hindi na kaya ng mga kaibigan niya na kumain, uminom, o magpakasaya nang makita nilang pinipilit ni Gia na ngumiti. Gia, huwag ka naman maging ganito. Okay lang kung ayaw mong pag-usapan ito, pero pwede bang huwag mo nang pahirapan ang sarili mo? Alam nating lahat na hindi mo gusto si Yunus. Maliwanag na gusto mo si Gerald kaya bakit nagsisinungaling ka sa sarili mo, sabi ni Tammy. Hindi ko pinapahirapan ang sarili ko. Masyado mo lang iniisip ang lahat ng bagay. Alam mo, sa tingin ko ay naiintindihan ko na ang lahat. Hindi ko gusto si Gerald sa paraang gusto ng isang babae ang lalaki. Ngayon na iniisip ko ito, lahat ng damdamin ko sa kanya ay dahil lamang sa awa. Hindi ko talaga siya mahal noong una pa lang. Kahit pa ganoon, medyo masaya at relaxed ako ngayon. Hindi ko na kailangang mag-alala o mamiss siya. Ako ang magiging asawa ni Merlong at ang manugang na babae ng pamilyang Long. Hindi ba lahat naiinggit sa akin, nakangiting sinabi ni Gia. Si Tammy at ang iba pa ay walang magawa na nagtinginan sa bawat isa. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin nila kaya nanatili silang tahimik. Alam na ngayon ni Gerald na tapos na ang relasyon nila ni Gia. Hindi niya talaga alam ang emosyong nararamdaman niya. Hindi siya natutuwa at hindi rin siya nalulungkot. Sa madaling salita, komplikado ang damdaming naramdaman niya.
Nang bumalik siya sa hotel kasama ang Drake and Tyson duo, nakatanggap si Gerald ng isang tawag mula kay Zack tungkol sa paghahanap para sa taong tumalon mula sa 7th floor window ng hotel. Gumamit si Zack ng maraming mga taktika, ang ilan ay gumagamit ng puwersa kaysa sa iba, para lang hanapin ang taong iyon, ngunit sa huli ay hindi niya mahanap ang salarin. Ayon sa kanilang investigasyon, ang taong hinahanap nila ay dapat na isang skilled climber. Inaasahan rin nila na siya ay napakatuso. Okay lang kay Gerald na hindi agad makuha ang mga resulta dahil natanggap na nila ang kinakailangang impormasyon mula kay Merlich kanina na talagang sinisiraan si Gerald. Ngunit ang taong tumalon sa bintana ay kailangan pa ring mahuli kahit anong mangyari. Napansin ni Gerald na sinisisi ni Zack ang kanyang sarili, kaya pinayuhan niya ito na huwag masyadong maging balisa. Payapa ang gabi para kay Gerald at maaga siyang natulog. Gayunpaman, mas maraming nangyayaring gulo sa gitna ng kapayapaan. May isang hindi kilalang tao na nakaupo sa tabi ng isang ilog, nagawa ko na ang gusto mo, Marlong. Pero hindi ko pa natatanggap ang perang ipinangako sa akin. Maghintay ka. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ang makahanap ng lugar na pwede mong pagtaguan. Huwag kang mag-alala, ang pera ay hindi mawawala, sabi ng isang malamig na boses sa kabilang dulo ng linya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.